Welcome to another video. Sasagutin ko ngayon yung mga questions nyo sa comment section ng aking YouTube channel. May mga questions doon na paulit-ulit and gusto ko nang gawa ng video kasi paulit-ulit na siya and ito para sagot na din sa katanungan na yon. Bago yan, gusto ko kayong ipasyal dito sa aking maliit na walk-in closet and YouTube studio na rin kasi dito na ako nagvo-vlog ngayon. Maliit lang siya and hindi na siya sa kwarto ko. Noon kasi dun lang sa kwarto ko nung nasa Finland pa ako, nasa Espoo. Eh dito ngayon, iba na yung setup, iba na din yung kwarto. May privacy na talaga ako. Ito talaga yung purpose ng room na to is para sa akin, para sa paggawa ko ng mga YouTube videos ko. Ito na. Enjoy kayo sa pagpasyal ko dito sa maliit kong walk-in closet. Yan. Ito yung maliit kong walk-in closet. And dyan yung mga drawers ko. Diyan ko nilalagay lahat ng mga gamit ko. And yan, mga gamit ko lang yan. Walang gamit ng asawa ko. And yan. Mahilig ako sa stuffed toys. So, yan sila. Ito yung table ko. Yung maliit na table ko. And then, we have this wardrobe naman namin. Ayan. And dyan is yung parang storage area namin. So, dyan din nakalagay yung ibang gamit ko. Yung mga shelves na yan, gamit ko lang din dyan. And dito naman sa side, yan, School of Danish. Kasi, magsa-start na ako mag-aral ng Danish language and notebook. Ilalagay ko dito sa screen ang mga questions na nasa comment section ng aking YouTube videos. This is from My Crazy Life. Ang sipag mo po ate, tanong ko lang po, 1-year visa nyo po, renewable po ba yearly ang visa nyo? Thank you, ingat po. Yung first residence permit is good for 1 year. And then after that, kailangan mong i-renew yun. So, depende yan kung yung ibibigay nila is 4 years or 1 year ulit. Minsan kasi, pag kulang yung payslip mo, bibigyan ka lang ulit nila ng 1 year. Kasi hindi mo yan nakompleto. Kagaya nung nangyari sa akin noon, 6 months lang akong nag-work. And then, nag-renew na ako ng residence permit ko. And then, 1 year ulit yung binigay nila sa akin. So, may mga ganon. So, pag kulang yung payslip mo, pwede kang hindi bigyan ng 4 years. So, yun. So, the next year, mag-apply ka ulit or magre-renew ka ulit. Which is, another bayad naman. Mas mabuti na mag-start ka talaga na kung anong nasa residence permit mo sa kontrata mo, try mo mag-start as early as possible. Para naman, pag nag-renew ka, kompleto yung payslip mo, mabigyan ka ng 4 years na residence permit. So, gusto ko lang din idagdag na after 4 years, pwede ka nang mag-apply or bago mag-expire ang 4 years residence permit mo, pwede ka nang mag-apply ng PR or permanent residency. There's another question from Usama Ahmed, 8068. What is the pay rate of cleaning jobs in Finland? The pay rate of cleaners in Finland for this year, 2023, is 11.83 euros per hour. So that's per hour. In 2022, it was only 11.24. They added like 59 cents per hour. This is the minimum wage for cleaners. And it increases every year. It's only by cents, but then it's still increasing. And then, meron ding question si Eddie Man Supnet 3534. Hello ma'am, tanong ko lang po, kapag po ba kukuha or mag-apply ng residence permit, required po ba na ipasa muna ang Finnish language training bago makakuha ng residence permit or visa? Kitos Palyon. Pag nag-apply ka ng residence permit, depende yan sa work na a-applyan kung kailangan mo mag-aral or ipasa ang language exam. Like for example, kung ang a-applyan mo na work is practical nurse, caregiver, or nursing assistant, kailangan mong ipasa ang kanilang language exam.
kailangan mo mag-aral at ipasa ang exam before kanila i-hire. So, needed yun. Needed. Kailangan talaga and requirement talaga nila. Kasi you will deal with patients and with your clients. Kailangan alam mo ang Finnish language. For cleaners naman, hindi lahat ng company nagre-require. Pero ngayon, most companies kailangan na talagang ng Finnish language training or basic Finnish. Kasi nga, kailangan mo ding kausapin mga customer or kliyente. And it's better na din na meron kang alam. Nire-recommend yun ng lahat ng companies na pag-aralan ang Finnish language. Mag-work ka sa Finland and mas maganda na alam mo yung lengguwahe nila. Another question from Ezel's World 4355. Nag-comment siya sa isang video ko. Ano yan sis? Everyday iba-iba nililinis mo. Sa Israel ako, balak ko at ng friend ko na mag-apply dyan. Salamat. Nagtatanong siya about sa mga nililinis everyday. Merong mga employer na ilalagay ka sa isang workplace lang. Kagaya sa akin noon, nilagay ako sa laboratory. So, yung laboratory na yon nililinisan ko from Monday to Friday at full-time ako doon. 8 hours per day. So, meron namang ibang companies na ibibigay sa'yo like 2 hours lang, ganito, ganyan. 2 hours isang area, tapos another area, 2 hours ulit, ganito, ganyan. Nung nag-work ako, nung June, yun yung work ko. So, nag-work ako noon sa staircases. So, alam ko na yung mga staircases. So, yung staircases, minsan 2 hours lang. Depende sa laki. Depende din sa kung ilang floor yun. 2 hours and then 2 hours sa ibang staircase na naman. And then, yung 4 hours mo is maybe pwede ka nilang ilagay sa isa pang establishment. Maglilinis ka doon like clinic. Yun, mga ganon. Or sa school, like 4 hours ka sa school. So, depende yan sa employer kung bibigyan kanila ng isang workplace or bibigyan kanila ng iba-ibang areas. Pero pag nag-apply ka, pwede mo naman silang tanungin about anong work yun. Kagaya sa company namin, iba-iba yung nililinisan. Kagaya ng pag staircase ka, iba-iba yun. So, wala talagang permanent na isang staircase ka lang. Iba-iba talaga siya kasi minsan yung mga staircase, mga 3 palapag lang or 4 na palapag. Hindi mo makukompleto yung 8 hours per day mo. Nung nag-work ako, 2 hours ako noon sa staircases. Tapos, may another staircase ako na 2 hours ulit. And then, yung last ko na work is sa establishment. Isang malaking client ng company. Kaya, ayun. Na-assign lang naman ako kasi may nagbakasyon doon. And then, from J. Centino, 6727. Anong company nyo po, ma'am? Nag-work po ako noon sa Dachshund. And, matagal na siyang company, 10 years. Maliit lang siya na company. Yung nililinisan namin are offices, staircases, schools, clinics, and other establishments pa. And, wala kaming home cleaning. Pabor sa akin. Kasi hindi ko talaga, yung home cleaning. Mas gusto ko pa mag-work sa mga ganyan na mga areas. Sana nasagot ko lahat ng questions nyo. And if you have other questions, pwede kayong mag-comment, like, share, and subscribe my YouTube videos. So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!